Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Old Testament, sa may Kawikaan, Kabanata 30, talata 7 hanggang 9. Ang sabi po dito, O Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw at pangalan mo'y malapastangan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Amen. So napakaganda po ng ating binasa. Ito po yung dalawang kahilingan ng sumulat nito dito sa may Kawikaan 30. No? So ang title kasi nito yung Ang Mga Kawikaan ni Agor. No? Siya ay anak ni Jakey ng Masa. No? So ito po ang kanyang kawikaan, no? Ito kanyang hiling sa Diyos, no? Dalawang bagay yung kanyang hinihiling sa Panginoon. Una doon, ang sabi doon ay huwag akong hayaang maging sinungaling, no? Ayaw niya na siya po ay maging sinungaling, no? Na natulungan siya ng Panginoon na hindi siya maging sinungaling. Kasi alam naman natin na ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas, no? At ang ating Panginoon, ang ating Diyos, siya ay Diyos ng katotohanan. So, ibig sabihin lang yun, ayaw niya siya ay mapahiwalay sa Panginoon. Ayaw niya mapahiwalay sa Diyos. Kasi alam niya na ang Diyos ay katotohanan at kung siya ay mamumuhay sa kasinungalingan, ay siya ay malalayo sa Panginoon. O siya ay mamumuhay, siya ay nabubuhay, hindi sa ilalim ng kagustuhan o ng kalooban ng Diyos, 'di ba? Kaya nga sabi niya bago siya mamatay, nawa, no? Parang nawag ako maging sinungaling. Ang gusto niya is mamamatay siya na nandoon siya sa katotohanan at hindi siya doon sa kasinungalingan. Kasi alam naman natin ano ba yung contradiction ng kasinungalingan? Siyempre yung katotohanan. No, kaya nga ayaw niya magsinungaling kasi ang gusto niya, no, hindi naman sinabi dito na katotohanan, pero alam natin kung ano yung tinutukoy niya, di ba? Kung ayaw mong maging sinungaling, ang gusto mo is nandun ka sa katotohanan. Di ba? At alam naman natin ang malaki ang benepisyo, no, sa atin bilang tayo ay namumuhay kung tayo ay namumuhay sa katotohanan, kasi nga mga kapatid, ito yung pinaka-weapon natin, no? Siya yung sword and shield natin, no? Siya yung sandata and the same time siya yung magiging pananggala natin sa buhay, no? Sa araw-araw nating pamumuhay. So dito may kita natin mga kapatid, yung ikalawa niyang hiningi sa Panginoon, sa Diyos is huwag siyang pagyamanin o paghirapin, no? Ang hinihingi lang niya ay sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Di ba? So dito kasi sabi niya bago siya mamatay, hindi natin alam kung ano ba talaga yung sitwasyon niya dito, no? Kung malapit na siya, no? Siyempre, pag ikaw ang tao na, kung ilalagay lang natin, kung kunyari, ikaw malapit na tayong mamatay, siyempre, ano pa ba ang hahangarin mo sa buhay? Di ba? Siyempre, ang inaano na lang natin is talagang sapat na lang no? Yung makukontento ka na lang kasi bakit? Aanuhin mo pa, lalo kung alam mong nalalapit na tayo sa sabi nga the end is near, no? Yung magpe-face ka na sa final curtain mo, siyempre, ano pa ba hihilingin mo? Di ba? Lalo siyempre lalo kung siya sa time na to medyo tumatanda ka na, siyempre medyo limitado na rin yung makakain mo, di ba? Hindi mo na rin naman kung uugod-ugod ka na, no? Hindi mo na rin masyadong sa reality, di ba? Kung mahina ng katawan mo, magiging useless ng lahat, no? Yung ano mo na lang is ano na lang, yung sapat na lang wala ka na kasi yung more than sa ano mo, magiging ano pa yun, magiging burden mo pa yun di ba? Magiging kabigatan mo pa yun kung masyado kang maraming bagahe sa buhay. Di ba? Kaya yung ano yun mo na lang, kung ano yung mas kailangan mo,
yun na lang, no? Katulad kapag nagbebiyahe ka, di ba? Hindi naman lahat ng gamit mo talagang dadalhin mo, no? Lahat ng gamit mo sa bahay mo, dadalhin mo. Siyempre, kung ano lang yung talagang kailangan mo, yung pinaka-importanteng bagay na talagang alam mong kailangan mo, yun lang yung dadalhin mo. So, dito may kita natin. Kasi bakit? Kasi, sabi niya, wag mo ako masyadong pagyamanin, no? Kasi pag masyado tayong yumaman, ang sabi niya naman dun is baka makalimutan, no? Sabi niya naman dito is baka. Wag mo ako hayaang payamanin o paghirapan, sapat na pagkain lamang ibigay mo sa akin, baka, no? So hindi naman sinasabi dito masamang yumaman, no? Di ba? Hindi naman doon. Ang iniiwasan niya lang, no? Ang ano doon is yung iniiwasan niya, nasabi niya baka, kaya nga baka di ba? Hindi niya sinabing kalabaw. Pag sinabi kasing baka, may posibilidad, no? Parang sinasabi niya, Lord, kung yayaman lang din ako, no? Kung yayaman lang din ako at makakalimutan kita o masasabi ko sa sarili ko na hindi kita kailangan, ay wag na. Parang ganun lang naman yun, no? Parang sinasabi niya na, Lord, kung ito lang naman yung magiging sanhi, ito lang naman yung magiging rason na mawala ako sa presensya mo, mawala ako sa paglilingkod, di ba? Kasi maraming ganun din di ba? Tama mo, maraming naglilingkod sa Panginoon na dahil dumami na yung business, umunlad na yung pamumuhay, minsan wala nang time sa Panginoon. Minsan yung ibinibigay niya na lang na oras sa Panginoon, yung mga spare time niya na lang. Kaya minsan nakikita mo na lang, sisimba na lang, nakikita mo na lang sa prayer meeting, pag medyo, ano na siya, yung spare time niya na lang, no? Pero pag busy siya, hindi mo na siya nakikita, no? Ibig sabihin, busy na, no? So, ang nangyayari, doon na siya nakapokus, no? Yung interest niya, yung focus niya, wala na doon sa paglilingkod niya sa Panginoon, no? Nawala na kay Lord kasi nandun na siya nakapokus doon sa mga business niya sa buhay. Parang ang dating is, ipinagpapalit niya na yung Diyos sa kayamanan niya. Kasi yun na yung mas binibigyan niya ng priority, mas binibigyan niya ng attention, ng time niya. Kaya ano na yun, ang labas na yun is parang nawawala ka na rin di ba? Nakakalimutan mo na yung Panginoon, no? Kahit nga minsan alam mong kailangan mong magsimba, kailangan mong umaten o maglingkod sa Panginoon, pero minsan ini-ignore na lang natin, no? Nag-denial na lang tayo sa sarili natin. Kasi ang iniisip na natin itong mga material na mga bagay, no? Kaya yun ang ayaw ng taong ito. Na kung ito lang naman magiging sanhi na hindi na ako makakalimutan kita Panginoon, wag na lang, no? Sabi niya naman, wag naman akong pagpaghirapin, no? Kasi sabi niya doon, baka matuto kong magnakaw at malapastangan ko yung pangalan mo, di ba? Wag naman akong pagpahirapin. Yung sabi niya is tama lang, no? Sapat na pagkain, ang hiyain, malusog na katawan, at bigyan sila ng tunay na pagmamahal. Sabi ng kanta, no? Sapat na pagkain at tirahan, malusog na katawan. Yan. So, sapat na pagkain. No, Lord, wag sobra. Wag naman masyadong kulang, no? Yung sapat lang. Kasi baka naman ako'y matuto magnakaw at malapastangan ko yung pangalan, di ba? Kasi meron naman minsan yung may mga tao na kapag talagang nakalimutan mo yung salita ng Diyos, no? Mahina yung kapit mo, yung tiwala mo sa Panginoon. Minsan ina-allowed naman ng Diyos na sabi nga, pwede tayong magkulang, pero hindi tayo pwedeng mawalan. Sabi nga, no? Hindi ka pwedeng mawalan. Pero pwede ka makulangan, no? Kasi yung magpupuno yun ang Diyos, no? Kaya nga siyempre, normal yun minsan kasi yun sa mga pangangailangan natin, yung nagiging reason, isa sa mga reason, di ba? Bakit tayo lumalapit sa Panginoon? Di ba? Para hanapin. Kasi tayo talaga, bilang tao, marami talaga tayong kulang. Kaya yung magpupuno lang sa atin is yung Panginoon. Kaya nga sabi, walang kasiyahan ng sinuman kung ang Diyos ay wala sa kanyang buhay. Ibig sabihin, pag wala ang Diyos, talagang may kulang sa atin. Sa kasi yung magpupuno. So, sabi doon, may mga tao talaga minsan, dahil doon is nakakalimutan din nila. Yun na sila yung naglilingkod sa Panginoon. No? Minsan, kumukupit. Diba?
which is hindi maganda, no? Kasi mga kapatid, ano yun eh, pag nanakaw eh, no, hindi maganda yon. No? Alam naman natin na hindi maganda yon at masama yon, no? Kasi bad yun. No? Tapos malalapastangan, no? Kasi minsan may mga tao minsan sinisisi na yung Diyos, no? Dahil sa kahirapang kanilang dinaranas. Pero gusto ba yun ng Diyos? Hindi. No? Gusto ba ng Diyos na maghirap ang tao? Hindi. Gusto ba ng Diyos na magkasakit ang tao? Hindi. Diba? Hindi naman eh. Hindi naman gusto ng Diyos na maghirap tayo eh. Pero minsan kasi, ang problema, pag sagana, pag kaya pa natin, hindi naman tayo umaasa sa Diyos. No? Hindi naman natin hinihingi yung guidance ng Diyos. Minsan, ang ending na lang, si Lord na lang yung binubuntungan natin ng sisi. Di ba? Eh wala namang kinalaman ng Diyos. Nang nagdesisyon ka, nang ginawa mo isang bagay at nang nagresulta ng kapigatian, sakit ng damdamin o kahirapan sa buhay mo, tapos isisisi natin sa Diyos. No? Na wala namang kinalaman yung Diyos dyan. Tayo naman yung nagdesisyon. Diba? Sarili nating diskarte, ginawa mo. Tapos nang pumaltak, isisisi natin sa Diyos. No? So hindi no? Kaya ang sabi doon is, sapat na pagkain lamang ang kanyang nais. No? Yung gusto niya, sabi niya, sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw at pangalan mo ay malapastangan. Sabay kita natin, no? Yun lang yung hiningi ng taong ito. No, sa buhay natin, mahalaga yun, no? Huwag tayo mamuhay sa kasinungalingan. Kasi darating ang time na ikaw mismo, hindi mo na alam kung anong totoo sa hindi. Kasi bakit na-deceive ka na eh. Diba? Parang na-normal na lang sa iyo yung bagay na yun. Nakala mo, okay. Pero ang totoo, hindi siya okay. No? So, huwag tayo magsinungaling. At ikalawa doon is, sapat lang. No? Yung tama lang. Diba? Yung tama lang. Sakto lang. Diba? Kasi, siyempre, pag sakto lang yan mo, ikaw mismo, hindi ka rin masyadong mabibigatan. Diba? Alam naman natin, yung buhay is a journey. No? Sabi nga, life is a journey, not as destiny. Ang buhay ay isang paglalakbay. The more kang maraming baggage na dala, the more kang mabibigatan, at baka hindi ka makarating sa iyong paroroonan. Baka hindi ka makadire-diretso sa paroroonan mo kasi mas lamang ang puro ka pahinga kasi masyado ka napapagod kasi nga masyadong marami ang bagahe mo sa buhay. Di ba? So, yun lamang mga kapatid, no? Nawa ang Diyos ay patuloy magpala sa bawat isa po sa atin. Tayo gabayan, tulungan, no? Na tayo manatili sa katotohanan at makontento at maging pagpasalamat kung ano man yung mga bagay nating natatanggap, bunga ng ating pagsusumikap at doon din no, sa pamagitan din ng biyaya ng Diyos na ipinagkakalob sa atin araw-araw. So yun lamang mga kapatid at nawa ang Diyos ay magpala sa bawat isa po sa atin. God bless us all.